Magandang araw mga katropa. Pag-usapan natin ngayon ang magandang laban bukas. At ito ay ang laban ni Ryosuke Nishida ng Japan kontra sa Meksikanong kalaban na si Brian Mercado Vasquez. Ang laban na ito ay posible ring mauwi sa isang upset. Liyamado dito sa parating na laban bukas si Ryosuke Nishida. Tingnan natin yung kanyang professional boxing record mga katropa. Mayroon siyang 10 wins, 2 sa 10 panalo na yon ay nakuha niya sa knockout. Mayroon na siyang isang talo at nakuha niya yung kanyang talo sa malupit na si Junto Nakatani. At wala pa siyang tabla. Lumalaban ito sa Super Bantamweight Division. Mayroong knockout ratio na 20%. 29 years old pa lamang sa kasalukuyan. Southpaw ang kanyang boxing stance. Mayroon siyang tangkad na 5 foot 7 inches. Yung kanyang reach mga katropa ay 68 inches. Yung huling tatlong laban ni Ryosuke Nishida mga katropa ay noong August 11, 2023 at ito ay kontra kay Emmanuel Rodriguez at nakuha niya yung panalo via unanimous decision sa round 12. Nasundan sa December 15 taong 2024 kontra kay Anochay Dunsua at panalo siya via knockout sa round 7. At noong June 8, 2025, nakalaban niya dito si Junto Nakatani at hindi siya pinalad. Natalo siya via referee technical decision o stoppage yun mga katropa sa round 6. At ngayon, dito naman tayo sa kanyang makakalaban na si Brian Mercado Vasquez. Mayroon itong 32 wins, 26 sa kanyang 32 na panalo ay nakuha niya sa knockout. Mayroon lamang itong isang talo, wala pang draw. Parehong lumalaban sa Super Bantamweight Division. Mataas ang knockout ratio nito ni Brian Mercado Vasquez kumpara kay Ryosuke Nishida. Mayroon siyang 81.25% knockout ratio. Edad 30 years old pa lamang sa kasalukuyan. Orthodox ang kanyang boxing stance. Sa kasamaang palad mga katropa, wala tayong makita na kanyang record sa kanyang height at saka yung kanyang reach hindi nakalagay dito. Tinitingnan natin sa ibang possible information sa online, sa internet, pero wala tayong accurate na makita kaya mas mabuti hindi ko na lang nilagay dito para hindi tayo magkamali. Subalit, assuming natin halos identical lang siguro ito dahil nasa parehong timbang lang sila lumalaban at pagdating naman siguro sa weigh-in makikita natin mga katropa kung singtangkad lang sila. Yung problema na lang natin dito is hindi natin makuha talaga yung accurate kung sino yung mas may lamang sa reach advantage nila. Importante din sana ito. Subalit, dito tayo sa huling tatlong laban nitong si Brian Mercado Vasquez mga katropa. Noong February 7, 2025, nakalaban niya ang ating veteranong pambato na si Arthur Villanueva at nakuha niya yung panalo, knockout sa round 9 mga katropa. Nasundan sa May 9, 2025 pa rin kontra kay Nicolas Emiliano Paz. Nakuha niya yung panalo via second round knockout. At noong November 8, 2025 kontra naman dito kay Florentino Perez Hernandez. Panalo siya via technical knockout sa round 8. Ngunit mga katropa, kung ikumpara natin yung kanilang previous boxing history, kahit na konti pa lang yung laban ni Ryosuke Nishida, ikumpara dito kay Brian Mercado Vasquez mga katropa, kung titingnan talaga natin yung mga quality of opponent, yung mga mas dekalibreng kalaban na nakaharap, mas may advantage talaga dito si Ryosuke Nishida mga katropa. Yung knockout ratio, mataas yung knockout ratio dito ni Brian Mercado Vasquez, pero sa pagbi-breakdown ko kasi mga katropa, hindi ako tumitingin lang sa knockout ratio, tinitingnan ko talaga yung kanilang mga huling laban, yung mga previous nilang laban, dahil yung iba sa mga nakalaban itong si Brian Mercado Vasquez ay hindi masyadong quality, hindi masyadong dekalibre. Kumbaga pampataba lang yung marami sa kanyang mga nakalaban, kaya ganon kataas yung kanyang knockout ratio. Dito naman kay Ryosuke Nishida, kahit 20% lang yung kanyang knockout ratio, ay hindi natin pwedeng baliwalain at isipin na mas malakas itong si Brian Mercado Vasquez dahil mas mataas yung kanyang knockout ratio pagdating dito sa backstreak. Mayroon siyang 81.25 kumpara sa 20% ni Ryosuke Nishida. So para sa akin, hindi ako totally dyan lang talaga magbabase. Bagkos, tinitingnan talaga natin yung mga previous na laban, lalo na yung huling tatlong laban mga katropa, dahil nandoon yung kanilang latest certain level na kanilang skills, makikita natin doon. Hindi na yung mga previous masyado, hindi na natin tinitingnan masyado yan dahil
lalo na sa mga pag-umpisa pa lang ng kanilang boxing career, nag-evolve na din yung mga fighter na ito, nag-develop na din sila, no? Habang tumatagal yung kanilang professional boxing career, ay maraming na-improve sa kanilang mga galawan, kaya importante na doon tayo magpo-focus sa huling 3 laban lamang. At sa palagay ko dito sa kanilang power comparison, no? Pagdating dito sa power comparison mga katropa, yun nga, sa nabanggit ko kanina, hindi ako magbabase dito sa knockout ratio lang ng BoxRec, no? Para sa akin, 50-50 ako dito mga katropa, dahil mayroon ding itong suntok ni Ryosuke Nishida, although hindi one punch knockout ito mga katropa, kundi average lang yung kanyang power. Ganon din naman itong kanyang mga kalaban, hindi rin one punch fighter itong si Bryan Mercado, kaya palagay ko mga katropa, patas lang sila, no? Base sa impact ng kanilang mga suntok sa kanilang huling 3 laban. So para sa akin, yung power comparison halos parehas lang. Pagdating dito sa speed and footwork, lamang talaga dito sa speed and footwork mga katropa is itong Hapon na si Ryosuke Nishida. 60-40 yung ibibigay kong rate dito sa pagdating sa speed. Idagdag pa natin yung skill level dito mga katropa, no? Mas maganda yung fundamentals talaga ni Ryosuke Nishida. Kahit natalo siya kay Junto Nakatani, no? Kung titingnan talaga natin yung kanilang yung sino ba yung mas decent sa kanilang dalawa, sa kanilang galawan, mas nakakalamang talaga, nakakapabor itong si Ryosuke Nishida. Idagdag pa natin, mayroon na siyang laban, no? Mas marami na siyang laban na 12 rounds na mga katropa, kahit na kunti pa lang yung kanyang professional boxing career. Pang 12 laban pa lang niya ito ngayon sa kanyang professional boxing career. Subalit, marami na siyang laban na 12 rounds yung schedule, no? Kumpara dito kay Bryan Mercado Vasquez, ang 34 na laban na niya ito sa kanyang professional boxing career. Subalit, unang laban pa lang niya ito na 12 round yung schedule mga katropa, kaya hindi natin matatawag na nandito sa kanya yung advantage mga previous na laban mga katropa. Kaya pagdating na dito sa speed and footwork, nakikita ko rin nakakalamang talaga itong si Ryosuke Nishida, no? Yung kanyang mga matutulis, mas maganda yung kanyang pacing, yung paano siya gumagamit ng distansya. Sa palagay ko, ang mangyayari dito mga katropa, ang magiging counter-puncher talaga dito is itong sa Hapon na si Ryosuke Nishida. At pipiliting pasukin talaga dito ni Bryan Mercado Vasquez. Idagdag pa natin na baluarte ito sa Hapon mga katropa. Nasa Japan gaganapin itong laban. At dayo dito si Bryan Mercado Vasquez, kaya isang malaking advantage din talaga, kaya isang malaking rin na kaya nagiging Yamado dito, hindi lang sa skills, no? Yamado siya sa galawan, Yamado siya kung paano dumiskarte sa laban, at Yamado siya pagdating sa mga di-kalibring kalaban. Idagdag pa natin na doon mismo gaganapin yung laban sa Japan mga katropa. Pagdating naman sa endurance at durability, dito ilalagay ko na 50-50 lang mga katropa. Hindi ko rin pwedeng i-disregard yung endurance at durability nitong Mexicano mga katropa, no? Although lamang sa mga di-kalibring kalaban itong si Ryosuke Nishida, pero hindi ko talaga pwedeng ibaliwala na mayroon ding maganda din yung endurance at durability nitong si Bryan Mercado. Kaya para sa akin, yung endurance at durability dito ay 50-50 lang. Ngayon, hindi natin patatagalin. Sino ba yung mas pabor dito na mananalo? Base sa odds mga katropa, no? Yamado talagang mananalo is dito yung si Ryosuke Nishida, itong Hapon. At agree ako dito na malaki yung tsansa talaga niya dito na makakuha siya ng panalo. Para sa akin, mas pabor na manalo dito si Ryosuke Nishida via puntos mga katropa, no? Via unanimous decision. Subalit dito nga, dahil mahilig tayo mag-abang sa mga underdog, hindi rin natin pwedeng baliwalain na makuha ni Bryan Mercado Vasquez yung panalo dito via decision din mga katropa. Masyadong maliit yung chance dito na matapos ito via stoppage or knockout, technical knockout. Parang hindi ko masyadong makikita dahil parehong may mautak din gumalaw si Ryosuke Nishida. At mayari dito mas aggressive dito yung si Bryan Mercado, pero hindi ko nakikita na makukuha niya sa stoppage ang panalo. Posible rin siguro pagdating ng
late rounds, lalo na sa 12 rounds, kung maubusan ng endurance itong si Ryosuke Nishida. Subalit napakaliit lang na tsansa dito mga katropa. Sa nakikita ko kasi disiplinadong fighter rin itong si Ryosuke Nishida, kaya mahirap makita na ganon yung kalalabasan. Although sa mga mahilig dyan maglagay sa inyong mga pusta sa underdog, palagay ko naman ilalaban din ni Brian Mercado Vasquez yung inyong mga taya dito mga katropa. So, pero para sa akin, yung final prediction ko dito, fight goes to distance ito, mga katropa. No? Uuwi talaga ito, aabot talaga ito sa judges. At malaking potensyal na mananalo dito si Ryosuke Nishida via decision. Hanggang dito na lang muna mga katropa. O i-comment na lang yung inyong mga prediction sa base sa inyong makikita, no? Base sa inyong pag-oobserba din sa kanilang mga huling laban. At ano kaya sa palagay ninyo yung magiging resulta ng laban na ito? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli. Paki-like and subscribe po mga katropa.